Para kang nagsisimula na naman, back to zero. Yan ang panlulumong pahayag ng komedyanteng si Lassie Marquez, matapos ang matinding pagbaha ng humagupit ang bagyong Karina sa ating bansa kamakailan. Sa YouTube vlog ng Bex Battalion, ipinakita ni Lassie ang aftermath, matapos malubog sa tubig baha ang kanyang bahay na umabot hanggang second floor. Ayon sa komedyante, aabot sa 500,000 pesos, ang halaga ng pinsala, kabilang na ang ilang mga appliances kagaya ng refrigerator, telebisyon, microwave oven, portable speakers, electric fans, gadgets, at marami pang iba. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya makapasok sa noontime show na It's Showtime. Umabot yung baha sa second floor, kalahati ng second floor, say niya sa kapwa komedyante na sina Chad Kinis at MC Mua. Dagdag pa niya, ang hirap kasi para kang nagsisimula na naman. Yung lahat back to zero. Yung itsura nitong bahay, nakakapagod talaga, amoy baha. Ang hirap ng kumilos dito, sobra. Sinabi rin ni Lassie na ito yung ikalawang beses na naranasan niyang bahain, pero ito yung nagbigay sa kanya ng trauma. Ani pa ni Lassie, nung una yung 2012, na hindi naman umabot ng second floor. Ito yung malala. Sobrang lala na nakakatrauma talaga. Naikwento rin ni Lassie na nauna niyang pinalikas ang kanyang pamilya, nang bumaha sa kanilang bahay. Pinapunta niya raw ang mga ito sa ikalawang bahay nila na may balkonahe upang doon maghintay ng rescue team. At dahil siya raw ang huling nag-evacuate, kinailangan niyang languyin ang tubig baha, at ginawa pa nga raw niyang salbabida ang 1 galon ng tubig dahil mabilis tumaas ang baha. Nachika rin ng komedyante na tumaob pa nga yung rescue boat, na nagsundo sa kanyang pamilya at dahil sa nangyari, ay nawala yung ng yumaon niyang ama na isinama nila sa paglisan. Pero mabuti na lang daw ay nakuha pa rin niya ito, matapos niyang languyin ulit. Nakakapagod pero kaya naman. Kasi di ba yung tatay ko mahigit 2 months pa lang namamatay, tapos ito na naman, lahad ni Lassie. Sa ngayon, ang komedyante at ang kanyang pamilya ay naninirahan muna sa isang temporary home.